Pasensya na't sa totoo lang nito, hindi pa talaga ako sanay sa ganitong paraan ng paggamit ng bibig. Matapos sabihin iyon ni Haro sa loob-loob ni Cardo palihim na nagsasalita ng putya naman, ngayong araw lamang na ito ay ako'y nalugi dahil sa hindi paninigas nitong aking palos. At saka, hindi ko rin maaring aksayahin ang aking lakas kung hindi ito sakop ng aking trabaho. Ngunit bilang isang lalaki na nahaharap sa tulad nitong sitwasyon na may isang magandang babae sa harapan, na may magandang katawan, napakahirap na tumanggi. Napansin ni Haro ang kanyang pananahimik kaya't siya ay nagtanong kung anong problema, at itinanong na kung maari niya ulit gawin ang pagsisid sa palos. Bagamat palay na ang lumalapit sa manok, subalit kailangan sundin ang patakaran na maari lang gawin ang ritual doon sa tindahan at hindi sa kung saan-saan, sabay na iniangat ang dalawang kamay para ipaabot ang pagtutol at pagbibigay ng paliwanag. Haro, maraming salamat talaga, gayong batid kong nais mo lamang na tumulong, ngunit kailangan ko nang umalis ngayon. Ang iyong nanay, kung hindi ako nagkakamali, siya ay nasa loob ng sauna. Ibig sabihin, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang ako'y umalis nang walang nakakaalam maliban sa'yo. Habang sinusubukan ni Haro na gumawa ng dahilan upang hindi muna umalis ang bida upang makascore man lang, kasabay nito'y natapos na ang nanay ni Haro na magpainit sa loob ng sauna. Dagnas pawis itong naglalakad palapit sa kanilang kinaroroonan. Nang marinig nila pareho ang pananalita ng ina ni Haro ay pareho din silang nagulantang, at nagpanik. Bago pa man sila tuluyan mabuking sa pagkataranta ng dalawa, lalo na si Haro, agad-agad niyang itinulak si Jack-ang at inutusan na magtago muna sa likod ng haligi. Sa oras na dumating ang kanyang ina na walang maintindihan kung ano ang nangyayari at bakit mukhang balisa ang kanyang anak, kaya't casual na nagtanong na ano ba ang nangyayari sa iyo, Haro. Sa kabutihang palad, matagumpay na nakapagtago ang binata sa likod ng haligi, ngunit alam ng dalaga na isa lang itong pansamantalang pagtakip ng butas, at kailangang makaisip kaagad ng isang mas magandang lugar para itago sa ina ang kanyang kayamanan. Bukod pa ay hindi rin daw maaring makita ni Cardo ang katawan ng kanyang ina, lalo na't walang kahit isang saplot. Habang problemado sa kung saan pwede magtago, napako ang mata sa isang magandang lugar sa silid ng sauna. Mabuti na lang at nakita ko agad ang lugar na iyon, kailangan ko lang nasabihin kay mama na pupunta muna ako ng sauna, bilang dahilan. Ako, gusto ko lang na magpunta sa sauna, mama, iyon lang kung bakit ako'y tumayo sa tubig. Di naman siya pinigilan ng kanyang ina kundi binigyan lang ng babala na, kung pupunta ka doon, tiyaking hindi ka lalampas sa loob ng 10 minuto dahil ang pananatili sa lugar na iyon ay maaaring makasira sa iyong balat, at pinaalalahanan rin siya na mag-ingat. Sa sumunod na sandali, napilitan lang na pumasok si Jack-ang sa silid na mainit para lang hindi mahuli, ngunit sobrang init dagdag pa ay kasama niya rin si Haro na nakasiksik sa isang sulok ng dingding, na walang katiyakan kung gaano pa ba sila dito dapat na manatili. Samantala habang ang aking isip ay nasa kung paano makakatakas sa lugar na ito, wala akong kamalay-malay na ang kasama kong babae ay natutuwa sa ganitong pagkakataon na kaming dalawa ay magkatalikuran, walang balakid, at walang takip sa mga mata, kaya ano ba pa raw ang magandang gawin, syempre ang gumawa ng panibagong experience. Tumagal pa ng ilang minuto ang katahimikan sa loob nitong kwarto ng singaw. At maya-maya, nagkasabay ang dalawa na tumingin sa isa't isa na mabilis na napansin na muntik nang magpanama ang mga tingin, ngunit sa sobrang kahihiyan sabay rin nila binawi ang tingin at napagtanto na hindi naman pala gumagana ang singaw kundi ang nararamdamang init ay nagmumula pala sa kanilang mga katawan. Speaking of singaw, sa hindi inaasahan ay nakakita si Jack-ang ng isang maliit na butas na halos kapareho noong nasa kanyang lungga. Hindi malaman kung pasingawan ba ito o may iba pang pinaggagamitan, kaya naman tinanong niya si Haro, at sinabi ni Haro na iyan ay ang sinaunang butas. Nalaman ko lang ang tungkol sa butas na iyan nang mabanggit sa akin ni Mama, at ginawa raw talaga ang butas sa silid na ito dahil nga sa ito ay isang mainit na lugar upang sa gayon ay maaaring magawa ng mga tao na magtagal dito. At tungkol naman sa butas, sabi nila na iyan raw ay matagal nang ginawa at ang purpose ay para dito sa sauna na ito. Dahil sa dami ng alam ni Haro, naghinala si Jack-ang na kung ang public bath na ito ay sa pamilya nila Haro, sabi ni Haro na oo. At karaniwan wala ditong customer kaya't madalas na ito'y maraming bakante. At sa totoo lang, binuksan lang namin ito ngayong araw na ito dahil naisipan namin itong gamitin, subalit hindi ko inaasahan na ikaw ay naririto. Matapos sabihin iyon ni Haro, sa loob-loob ni Cardo, hindi sigurado kung maganda ba ang timing na ito o masamang pagkakataon.
Ngayon pa lang kita nakitang nakahubad, Pogi. At ngayon ko lang rin nalaman na ikaw ay may magandang pangangatawan. Na-surprise ako dahil ang iyong katawan pala ay punong-puno ng matigas na laman. Well, syempre, dahil kapag tayo ay nasa oras ng ritual karaniwang ikaw ay nasa likod ng pintuan o di naman kaya ay sarado ang mga mata, ngunit ang lahat ng sinabing ito, hindi na niya sinabi pa kay Haro kundi ibinalik na lang ang magandang papuri, na di umano'y ikaw rin naman maganda ang iyong katawan, Haro. Dahil doon, nabawasan na ang pagiging mahiyain ng dalaga at ipinagmalaki na maaaring ito'y epekto ng madalas na pagpunta dito sa sana. Narinig ko rin na ang tubig dito ay nagmumula mismo sa ilalim ng lupa, gayon din ang pamilya ko ang may pinakamahusay na balat dito sa nayon, sabay tumawa. At tungkol sa pinaka may magandang balat, palihim lang na sumang-ayon si Cardo gayong ramdam niya ang malambot na balat dahil magkadikit lang naman ang kanilang likuran. Ngunit hindi ko inaasahang babanggitin ni Haro na maraming mga babae ang iyong nakakasalamuha tuwing ikaw ay nagtatrabaho sa hall, di ba? Oo, ang mabilis kong sagot, kasi halos lahat ng aking mga nagiging customer ay puro babae.